Man of June. Amen po? Amen. At pag-aaralan po natin, siyempre, ay about din po sa pagpapahinga. Grabe si Lord, no? Parang, wag naman, Lord, wag mo pa kami kunin. Sino gusto dito ay magkaroon ng tamang pahinga? Tamang pahinga. Amen po? Okay? I-declare natin ito sa ating mga katabi. Hanap kayong katabi. Dapat may katabi kayo. Kalimat kanan. Sige, hanap kayo. Pasabi nga ito sa inyong katabi, peace be with you. Yan. Sige po, sige sabihin nyo, peace be with you. Yan. Para mas maintindihan ng karamihan, sabihin nyo po in Tagalog. Sabihin mo, sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sige po. Tingnan niyo po yung inyong katabi. Tingnan niyo po, hindi ako. Ako po, okay? Nakatabi, hindi sabihin niyo po, sumayin nyo. Okay, muli, ako po. Sige po. Okay, sabi na? Nasabi na po. Okay, ako po, sabi sa inyong, peace be with you. Sumayin niyo po ang kapayapaan na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. Amen po? Amen? So, tayo po muna yung manalangin bago tayo magpatuloy sa ating pong Word of God. Yes, Lord God, Father in heaven, we praise you, we glorify your name. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon Lord God, na muli ako po iyong pinagkatiwalaan, ibaba iyong mga salita, mga pangako, reminders, Panginoon Lord God, at nais mong sabihin para sa araw na ito, Panginoon Lord God. Itagong mo lamang po ako sa iyong lingkuran. Panginoon, ito ang nakita, may taas at may hayag. Pagmamahal mo ang maramdaman namin ngayong araw na ito. At welcome din namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon Lord God, na kung saan sumabay sa amin, Panginoon Lord God, upang maintindihan namin ang lubos ang iyong mga salita, O Lord God. At welcome din namin ang presence mo, O Lord God, na siya namin maramdaman ngayong araw na ito, Panginoon Lord God. At ang pangyarihan mo, Panginoon Lord God, at pagmamahal mo, Panginoon Lord God, na maramdaman namin ngayong araw na ito. Maging, Panginoon Lord God, sa amin po na makikinig, O Lord God, ang iyong salita, Panginoon Lord God. Buksan mo po ang aming puso, Panginoon Lord God, na handang tumanggap, Panginoon Lord God, tenga na handang makinig, at ang mga isipan na handang umunawa, Panginoon Lord God, sa iyo pong mga salita, Panginoon Lord God. Iyan, gabay mo po kami, Panginoon Lord God, sa aming po makikinig, Panginoon Lord God, ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay. Huwag kayong mag-alala na po ito po'y nightly lamang. No? Nightly lang. Yung ano naman po'y net. No? Nakaraan, nightly. Pero, bago ngayon ang oras. Pero, ngayon po, huwag kayong mag-alala. No? Nightly lamang po ang nais bahagi ni Lord sa atin yung araw nito. Kaya, sabihin mo yung katabi mo, may kukwento ka ba? Sabihin mo. Sige, tanong mo. May kukwento ka ba? Sige, ikwento mo na. Oh, please. Ano pa yung katabi? Huwag ako. Hindi ko kailangan yung katabi. Okay? Sabihin mo, may kukwento ka ba? Ayan. Okay? Oh, kung wala na, sabihin mo, kung wala na, oh, mamaya na lang ha. Okay? Makinig muna tayo ng salita ni Lord. Amen po? Amen and Amen. So, na-start po. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay a secret place. No? A place where you have a peace. O ang lugar kung saan meron kang kapayapaan. So, sa mundo po ito, ang hirap hanapin ng kapayapaan. Ano po? Bakit sa mundo ito ay marami po tayong problemang pinagdadaanan, marami tayong suliranin, marami tayong trials. Hindi lamang po pang matanda, hindi lamang po pang kabataan, bago sa ating lahat, ay applicable po itong salita nito. Amen po? Ready na ba tayo? Ayan, mukhang mga seryoso tayo ngayong araw na po, no? Philippians 4, verse 6 to 7, nakibukas po tayo. Philippians 4. Kaya tayo po may mga Biblia, may mga notebook, ballpen. Ayan, pwede tayong mag-take notes. Ano po? Ang sabi po, ayan, Philippians 4, basahin ko po para po sa inyo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa inyong pakikipag-isa
kay Jesus Cristo. Amen po. Bakit nga ba ang hirap mahanap ng kapayapaan? Or nawawala sa atin yung kapayapaan? Maraming dahilan, napakaraming dahilan. Una-una na dyan yung problema. Okay, nawawala yung kapayapaan sa atin dahil nakakaranas tayo ng problema. No? Yung matindi natin emosyon. No, yung hindi natin makontrol ng emosyon, nawawala rin po yan. Na po, yung sitwasyon natin, yung pinagdadaanan natin, na hindi maganda, nawawala po yan. And also, no, yung hindi natin ma-handle na blessings. Pag tayo po yung pinagpala, di ba? Amen? Nawawala rin po ang kapayapaan po sa atin. Ano nga ba ang kapayapaan at sino nga ba ang nagbigay ng kapayapaan? Sino nga ba po ang nagbigay ng kapayapaan? Sino po? Si Lord. Tama po tayo. Si Lord po. No? Ayan. Ayan. Peace is the gift of God. Naniniwala ba tayo dyan? Naniniwala ba tayo dyan? Amen. Ang kapayapaan po ay regalo ni Lord. No? Kung magbabasa po tayo ng Biblia, bago siya umalis sa mundo ito at bumalik sa ating Ama nasa langit, ay iniwanan niya ang kapayapaan. Amen po. At lagi niyang sinasabi kapag po siya gumagawa ng miracle, healing, o nagpapagaling po siya. Pagkatapos po palagi niyang gumawa ng mga ganoon, ay lagi niyang sinasabi na ang kapayapaan ay sumayin. Bakit? Napakahalaga po kasi ng kapayapaan sa atin, o peace sa atin. Bakit po? Kasi po, diyan kapag may kapayapaan tayo, nakakapag-isip tayo ng maayos. Amen? Nakakapag-isip tayo ng maayos at nakakagalaw tayo ng maayos. Amen po? Amen. So, sabi sa John 14:25-27, ayan, sabi po sa 27, I am leaving with you a gift of peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Kapayapaan ang gagaling kay Lord ay hindi kapayapaan galing sa mundo ito. Amen po? Dahil ang kapayapaan galing sa mundo ito ay pansamantala lamang. Pero ang kapayapaan gagaling sa ating Panginoon ay hindi pansamantala. Amen po? Amen? So, kailangan lagi natin hanapin yung regalo sa atin ni Lord. Sino po dito tumanggap na kay Lord? Isa. Amen. So, kung tumanggap tayo kay Lord, meron tayong regalo kay Lord na kapayapaan. Amen po? Amen po. Understandable naman po na magkaroon tayo ng problema. Kasi nasa mundo pa tayo. Nandito pa tayo. No? Understandable din na mabalisa tayo. Okay? Naiintindihan niya ni Lord. Pero, kung hindi natin ito ma-handle ng maayos, kung hindi natin ito napapagtagumpayan, ang nawawala sa atin, unang-una sa lahat, ay yung kapayapaan. Amen? Sabi nga ng mga nakaraang preaching, kailangan nagpapahinga tayo. Amen? Kailangan nagpapahinga tayo. At sa pagpapahinga natin, doon maranasan natin ang kapayapaan nagmumula kay Lord. Amen po? Okay po. So next tayo. Ayan. Place where you are encounter with God. Amen? So kung nawawala na po ang inyong kapayapaan, kung nahihirapan na kayong mahanap, dapat po meron kayong lugar na kung saan lagi niyo pong pinakausap si Lord at lagi kayong pinakausap si Lord. Amen po? Amen po. Kung kayo po ay tunay na Kristiyano, kung tayo po ay tunay na nakakilala at meron na si Lord, dapat meron po tayong lugar para kausapin si Lord. Amen? No, dapat meron tayong lugar na kung saan ini-encounter natin palagi si Lord. Masaya ka man, malungkot ka man, may pinagdadaanan ka man, dapat may lugar dyan sa puso mo, dyan sa isipan mo, na kung saan kaya mong makausap si Lord. Kaya mong mapakinggan si Lord. Kaya mo na makipag-communicate kay Lord. Amen po? Hindi yung lugar na kung saan magsusumbong ka lang kay Lord. Hindi yung lugar na kung saan hehengi ka lang kay Lord. Hindi yung lugar na kung saan sasabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin kay Lord. Yung lugar na ina-encounter mo si Lord, yan yung communication between ikaw at si Lord. Amen po? Amen po? Amen? So next po tayo. Sabi sa Matthew 6 verse 6.
Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng palihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ano po sabi? Pumasok ka sa silid. Amen. Yung lugar na kung saan meron kang kapayapaan. Kasi hindi ka rin po makakapanalangin ng maayos kung yung utak mo walang kapayapaan. Kung isip mo iba yung iniisip, hindi manalangin kayo. Amen po? So kapag nananalangin po tayo, make sure lang na kung saan walang makakaistorbo sa atin. Amen po? Kaya minsan, ina-encourage namin na gawin mo na lahat bago ka manalangin. Or manalangin ka muna bago mo gawin yung dapat mo na gawin. Para walang makaistorbo po sa iyong pananalangin. Amen po? Encountering with God is hindi lamang yung pagsusubok natin or pagiging natin kayo. Encountering with God ay doon na kung saan nakikipag-usap ka. Through prayer, through sa pagbabasa mo po ng mga Biblia. Kayo. Amen po? Amen po, Sabi nga po, ang kapahingahan ay hindi nagagarantiya na nakapagpahinga ka. Guess po natin? Ang kapahingahan ay hindi nagagarantiya na nakapagpahinga ka. Tanong niyo po, bakit? Bakit? Kasi po, build po tayo na kung saan ilan po sa katawan natin ay hindi nagpapahinga. Una-una po sa lahat ng ating utak. Kahit natutulog po tayo, gumagana yan. Ano po? Ang ating puso, mangamba na tayo kapag hindi tumitibok yan. Yan na po ang mangyayari. So, kahit natutulog tayo, tumitibok yan. Gumagana yan. At hindi nakakapagpahinga yan. Amen? Pag nagpahinga yan, alam nyo na, masunod. Alam niyo kung nasaan na po tayo. Kaya, huwag niyo pong hiningin na makapagpahinga sa pagtibok ng puso ninyo, yung puso po ninyo. Amen po? So, ang sabi nga, di ba? Peace of mind and heart. Bakit po? Yan yung patuloy at patuloy na gumagana po sa atin. Day and night, night and day, patuloy ang gumagana po yan sa atin. Kaya kailangan po, may kapayapaan po, hindi lamang po ang ating pisikal na pangangatawan o ang ating pong pisikal na kung saan, eto lang yung nakakapagpahinga. Dapat din po ang mind and heart natin ay nakakapagpahinga. Sa papaanong paraan, sa pag-communicate natin sa ating pong Panginoon. Amen po? Nagigets po ba natin? At ang sabi, di ba, kapag nananalangin ay may gantimpala. Amen? Gantimpala. Amen po. So yung blessings na po yan, ang isa po dyan ay yung kapayapaan. Yung muna ang ibibigay sa inyo. Bakit? Kasi kapag may kapayapaan ka na, ano man yung pagpapalang ibigay sa inyo ni Lord, ma-handle mo na yan ng maayos. Ma-handle mo na yan, magagamit mo na yan ng maayos. Amen po? Bigyan ko po kayo ng isang example, okay lang, para mas maliwanag tayo. Amen po? Amen. Para po blessing when it comes to financial. Pinagpala ka, na bukod sa sweldo, may nakuha ka pang iba. Kaso na-overwhelm ka. Imbis na ipanalangin mo kay Lord, imbis na idulog mo kay Lord, ipagpapalang iyon, mas iuna mong ibili na kung saan, kung ano yung gusto mo. Amen po? Amen po? At pag nabili mo na yun, dahil nga, hindi mo inuna si Lord, o hindi mo dinulog kay Lord, naubos ngayon. Naubos ngayon. Pagdating na kinabukasan, wala ka ng pera, wala ka ng financial. Nawala na sa iyo yung peace kasi natataranta ka yung gagastusin mo. Nawalan ka rin ng pera sa bulsa. Amen po? So, dapat po, hinihingi natin when it comes sa ating pong nangyayari sa ating buhay, ay una tayong dumulog kay Lord. Amen po? Financial man yan, blessings man, or ano man pinagdadaanan mo, lagi tayong humanap ng paraan na kung saan ay ma-encounter natin sa Lord. Amen po? Ang hindi mahirap. Mahirap naman talaga na kapag balisa ka, ay dudulog ka na kung saan walang inisip na iba. Mahirap po. Pero alam ni Lord yun. Alam ni Lord na kapag dudulog ka sa Kanya ay may pangangailangan pa. Amen? Kaya binibigyan ka muna ni Lord ng kapayapaan. Nang sa ganoon ay
maramdaman mo na kung saan yung pagpapala ni Lord ay sapat para sa iyo. Amen? Na kung saan ma-handle mo na maayos yung pagpapala na ibibigay sa iyo. Amen po? Ulitin ko lang po, no, ang ang pahinga ay hindi nagagaranti, hindi ang nagpahinga ka. Amen? Marahil nakapagpahinga yung physical mo, pero yung emotional mo, nandoon pa rin. Marahil nakapagpahinga yung emotional mo, pero yung physical mo, pagod pa rin. Amen? Pero, sabi po, no? Sabi po dito sa Matthew 11, verse 28 to 30, sabi po sa 28, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Kapag lumapit tayo kay Lord, na meron tayong problema, suliranin o nabibigatan tayo, no? Pinapalitan to ni Lord ng kagaangan. Pinapalitan to ni Lord ng pusong magaang. Kumbaga, nandoon pa rin yung suliranin mo, nandoon pa rin yung problema mo, pero dahil lumapit tayo kay Lord, na andoon, nabibigyan tayo ni Lord ng solusyon, kung paano natin susolusyonan yung problema mo. Amen po? Amen? No? Hindi naman po kasi pinangako ni Lord na mawawala ang problema. Dahil sa mundong ito ay puno ng problema. Pero ang pinangako ni Lord, ang ganda nga ng kanta kanina, di ba? Yung pangalawang sole, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan, sabi mo sa verse. Palagi siyang nandiyan. Yun yung pangako ni Lord sa atin. Yes, meron kang problema. Yes, meron kang suliranin. Yes, oo, marami kang pinagdadaanan. Pero ang pangako ni Lord, nariyan ko. Nariyan ko, nasa iyo. Ano man yung problema mo, ano man yung pinagdadaanan mo, kung bakit hindi ka makapagpahinga ng maayos, kung bakit hindi ka makatulog sa gabi, kung bakit marami kang iniisip, nire-remind ka ni Lord ngayong araw na ito, na lagi ako nandyan. Handa kitang makausap, handa akong makinig sa iyo, at handa akong paglaanan ka ng oras para ma-feel mo na kung saan kaya kita bigyan ng kapayapaan. Amen po? Naiintindihan po ba natin? Amen po? Ngayon po, a place where you have, or kung meron kang kapahinga, sabi mo kanina, di ba? Hindi nagagarantiya na nakapagpahinga ka ay nakapagpahinga ka. No? Kapag nakahanap tayo ng kapahingahan, no, dapat mahanap din natin ng kapayapaan. No, ang kapahingahan na may kapayapaan, yun ang totoong kapahingahan. Dapat kapag nagpapahinga ka ay meron kang kapayapaan sa puso at sa iyong isipan. Di po ibig sabihin na kung saan kapag nakapagpahinga ka ay may kapayapaan ka ay nasa lupa ka na. Alam niya yung ibig sabihin. Pero sabi ni Lord dito, kapag ikaw ay nagpapahinga ka, dapat meron kang kapayapaan. Amen po? No, hindi rin po ibig sabihin na nagpapahinga ka at may kapayapaan ka, ibig sabihin nun, wala kang ginagawa. Amen? Amen po. Ang pangako po ni Lord dito ay na kung saan kapag meron kang kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isipan, ano man yung gawin mo, marami ka mang ginagawa sa trabaho, school work, or ano man yung ginagawa mo, nandoon yung kapayapaan. Nandoon, na-handle mo pa rin. Nandoon, na-handle mo pa rin yung sitwasyon na yun. Kung saan ka naroon. Kasi meron kang kapayapaan ng gagaling. At worth it yung kapahingahan pagkatapos dahil binigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Kumilos, gumawa para sa kagaganda ikaulundan ng iyong buhay. Amen po? Amen po? So, if meron tayong kapahingahan, meron din tayong kapayapaan, dapat meron tayong secret place. As a Christian, dapat, o meron nilusod kay Lord, dapat gumawa tayo ng paraan
no, na magkaroon tayo ng encounter kay Lord day by day. Amen? No, ang secret place, pwede yan sa simbahan. Pwede yan sa ibang lugar, sa magagandang lugar. Pwede rin sa inyong tahanan. Depende po sa inyo. Pero ang secret place ay yan po ang encounter nyo kay Lord. Communication. No? Communication between sa iyo at kay Lord. Amen? Amen? Na kung saan, maiintindihan mo si Lord at maiintindihan ka rin ni Lord. Yes po ba natin? So, as a Christian or meron tayong relasyon kay Lord, no, make sure po natin na meron tayong secret place para kay Lord. Yun ay para kay Lord lang at para kay Lord lang. Amen? Yes po natin. Sabi ko sa inyo, may bilang eh. No? Ayan po. Next po. Ayan. Peace be with you and always God bless you. Alam niyo po ba na kung saan ang kapayapaan ang pinaka-mahalaga po, bukod sa pagmamahal, siyempre, na makuha natin sa ating pong mga puso at sa ating pong mga isipan. Kasi kung meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos, nariyan, kaya natin gawin yung mga bagay na kung saan ipinapagawa sa atin. Amen po? Amen po ba? No, ang pinangako ni Lord ay hindi niya alisin agad-agad ang problema na nasa iyo. Ang pinangako po ni Lord ay samahan ka. Ang pinangako po ni Lord ay tulungan ka. Ang pinangako po ni Lord ay lagi siyang nariyan para sa iyo. Amen. Sino ba ang nagbigay ng kapayapaan? Si Lord. At kung si Lord ay nasa atin ang kapayapaan. Amen. Amen po. So, sa mundong ito na ang hirap hanapin ng kapayapaan. Actually, kung manonood tayo ng mga balita, di ba? No? Latest ngayon. Ano latest ngayon? Ano latest? Yan. Kaka-Facebook natin yan, kaka-messenger. Hindi na tayo updated sa nangyayari sa ating mundo. No? Actually, ang balita naman may good and may bad side. Pero mostly sa bad. Walang kapayapaan sa mundo. Pero, yun nga, ang pangako ni Lord ay palagi siya nasa atin. Ang tanong, palagi rin ba tayo sa Kanya? Lagi ba tayo gumagawa ng way para ma-encounter natin siya? Para makausap, para makilala, at para maunawaan natin siya. Ang relationship po kay Lord, hindi lamang kung ano yung gusto mo. Tama? Ang relationship kay Lord ay yung kilalanin din po natin siya. Kung paano siya maging Lord, kung paano siya maging Savior sa atin, at kung paano niya inaayos at inahandle ang ating buhay. Amen po? Sa mga in a relationship dyan, mag-asawa, o may boyfriend, or may girlfriend dyan, di ba? Gusto natin palaging makita ang ating pong kasintahan ng ating asawa. Kung maaari nga lamang ay palagi kayong magkasama, magkatabi. Ganun din po si Lord. Sa relationship natin kay Lord, gusto rin ni Lord na palagi niya tayong kasama. Hindi na mapag-akyat natin sa heaven, kundi kahit nandito tayo sa mundo. Amen po. Bakit? Kasi ang pangako ni Lord, hindi lamang sasamahan ka, kundi binigyan ka rin ng kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa kanya. Amen? Kung may mabigat ka mga problema, pinagdadaanan, suliranin, nasa mundo ka. Natural yan. Pero kung wala kang kapayapaan, nandiyan si Lord para bigyan ka. Amen? Hindi madamot si Lord. Hindi po madamot si Lord para bigyan ka ng kapayapaan. Amen? At kapahingahan na mula sa kanya. Remember na sabi doon, di ba? Balikan po natin. Sabi doon, di ba, bibigyan ka na pumatok na mag-aam. Kung nabibigyan ka na, papalitan ni Lord yan ng pag-aaman. Sa papaano paraan? Yan na po, sinabi niya, lumapit kayo. Hindi niya unang sinabing bibigyan agad kita ng kapahingahan. Hindi niya sinabing bibigyan ka agad ng mag-aam na kaya mong problema. Ang sinabi niya, lumapit ka. Lumapit ka. Kaya nga sabi mo muna, di ba? A place where you are comfortable. Lumapit ka muna kay Lord.
Ano man yung pinagdadaanan mo, mabigat, lumapit ka kay Lord. Always available si Lord. Amen? Always available si Lord. Amen po. Always siyang nariyan para tulungan ka, gabayan, at inabot ka. Alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Alam ni Lord kung ano nasa puso mo, nasa isipan mo. Pero once na lumapit tayo kay Lord at ibinigay natin, pinagkatiwala natin kay Lord yung ating pong pinagdadaanan, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya, kapahingahan na nagmumula sa Kanya. Nang sa ganon, yung problema pinagdadaanan natin, yung problemang pinaharap natin ngayon o kakaharapin natin sa mga susunod pang panahon, ay meron tayong kapayapaan na ma-handle ko ng maayos. Amen po? Yes po ba natin? Ang sabi dun sa title po, no, balikan po natin. Secret place, a place where you have a peace. Amen. Kapag nandoon ay encounter mo si Lord at meron kang lugar, may puwang dyan si Lord sa puso't isipan mo at meron kang lugar, oras para kay Lord, nandoon yung kapayapaan. Amen. Amen. Meron akong isang naalala, no, na story sa Bible. Yung angel ni Lord, no, hindi niya binitawan. Sino po bang ano yun? Yun, si Jacob, yung naalala kong story, hindi niya binitawan yung angel ni Lord hanggang hindi binababa yung basbas o yung anointing gun. Ganon din po secret place natin. Ganon din po secret place natin. Huwag po na bingiran tayo kay Lord. Dinilog lang natin yung panalangin. Make sure natin sa secret place natin, huwag natin hayaan na wala tayong makuha galing kay Lord. Gaya ni Jacob, hindi niya, no? Pinakawalan yung angel ni Lord. Hindi niya pinakawalan hanggang ibaba yung anointing. Same din po sa atin. Kung gusto natin ng kapayapaan na bumula kay Lord, kailangan nakikinig tayo kay Lord. At kailangan sa secret place na meron tayo o sa kapayapaan, sa lugar na meron tayong kapayapaan, meron tayong mapuro, meron tayong makuha galing kay Lord. Meron po, kung gusto natin ng tunay na kapahingahan, dapat makuha natin yung kapayapaan na nanggagaling po sa atin. Amen? Hindi ko man po alam ako personally kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, pero si Lord alam niya. Si Lord alam niya. At nais sabihin sa atin ni Lord ngayong araw nito, anak, gusto kong ibigay sa iyo yung kapayapaan. At sa ganon, ano man yung pinagdadaanan mo, makakaya mo yan sa mga susunod pa panahon. Sa mga susunod pa na araw. Amen po. At lagi pinapangako at nilalagay sa atin ni Lord na kung saan palagi siyang nariyan para tulungan tayo. Parati siyang nariyan para gabayan tayo, parati siyang nariyan para ingatan tayo. Ano man yung ginagawa natin. Amen. Kung tayo po may relasyon kay Lord at tayo ay mayroong secret place, yung place na mayroong kapayapaan sa atin, natutuwa po ako personally sa inyo. Dahil kung meron kayong secret place, nahahanap nyo agad yung kapayapaan na nawawala sa inyo. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng problema, suliranin, at kung anumang negative sa buhay niyo, ay nahahanap nyo agad yung kapayapaan. Dahil meron kayong secret place na kung saan encounter po ninyo ang ating po Panginoon through prayer at nakikilala po natin siya through devotions. At kung saan patuloy natin siya nakikilala. Hindi lamang dahil sa blessings na ibinibigay niya, kundi dahil siya ay mabuting Diyos, dahil siya ay faithful sa atin, at dahil siya ay nangako sa atin, kung saan hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen po? Amen po. Muli, ako po at si Lord po ay nagsasabi sa inyo, ang kapayapaan po ay sumainyo. Hindi lamang ngayong araw na to, bagkus sa mga susunod pa na araw, susunod pa na buwan, at susunod pa na taon, ang kapayapaan po ay sumaanin ngayon hanggang sa mga susunod pa.
Amen po? Dahil lahat po ay